Pero ang tanong nila, magkano kaya kinikita ng ano mo sa isang araw? Mga ganun. Ayan, ako naman, Nakikita kami sa comment section na yung mga vlogger daw doon, para daw i-vlog ka, kino-content ka, di ba? Tapos ikaw daw nagbabayad sa kanila para daw i-vlog mo sila. Siyempre, bigyan natin ng Don Bars! ang ganda. Ayan. At oo. siyempre, ito ang Don Bars. Tamang-tama, Ayan, mahilig ito ako yan. sa black. Ayan, so ito yan. From Billy Booms! Ay, ganda! Oy! Laptop? Hala, ang ganda. So yo, what's up mga kamaster? So ngayon, this time mga par, nandito na naman tayo sa panibagong show natin dahil Friday ngayon, talk show na naman ni Don Wamos. And syempre, makikita nyo naman kung sino naman ang ating special guest ngayon, no? Yan, dahil ito yung ating episode. Ayan, ito yung unang-unang episode natin na siguradong kilala nyo na siya. Imposibleng hindi nyo to kilala. Dito, bago muna siya ipakilala, meron siyang 1 million followers on Facebook. Wow! Ang bilis ha. At meron naman siyang subscriber na sa YouTube channel niya is meron siyang 21,900k subscriber. So, siguro baka nag-start pa lang and supportahan natin. At syempre, meron naman siya sa TikTok niya, meron siyang 626,000 followers. Palakpakan natin. Walang iba, hindi ko na pahabain to. Ang pinakasikat na sikat at masarap na pares ni Diwata. Palakpakan natin. Diwata! Oy! Nice to meet you! Nice to meet you din. Alam mo, dati pinapanood lang din kita, tapos ngayon magkasama na tayo. Kaya isang malaking opportunity at karangalan ko na makasama ka rin. Uy, ganun naman ako. Kadalasan po sa atin ay kilala ka at siyempre ini-idolize ka namin. So, maraming salamat sa iyo at isa ako sa mga napili mo para imbitan dito sa inyong napakagandang studio. At syempre, maraming salamat din kasi syempre hindi mo kami binigo na pag-invite sa'yo. At saka mabilis kausap si Diwata. Nag-contact lang kami ng isang gabi, kinaumagahan, okay na siya mag-guest. Ganun kabilis. Ay ako naman, di ba, welcome naman sa lahat. Kaya lang pag may oras talaga, minsan kasi busy, kaya hindi ako Pero pag mga free time naman, mabilis talaga ako kausap. Oo. Gusto ko yung prangkahan na usapan para mas mabilis, di ba? Oo. Tsaka talagang pinanood kita simula nung hindi ka pa talaga vlogger. Ngayon, vlogger ka na. Subukan naman natin yan. Bukod sa pagpaparis natin, subukan naman natin maging vlogger, di ba? Oo. Kasi Why idol not? kita, di Bakit ba? hindi, di ba? Bakit Oo. hindi? Wala naman ng tao dito sa atin sa Pilipinas. Maganda nga lahat maging vlogger na eh. Yes, oo. Di ba? Para updated kayong Para lahat. updated Oo. lahat sa bawat isa, di ba? Oy, si ganto, panoorin naman natin. Oy, si ganto, suportahan lang kumbaga. Tama. Di ba? Oy, kamusta ka naman? Ay, well, okay naman. Paganda na ng paganda. Oy, syempre, diwata na talaga eh. No? Paganda na ng Diwatang paganda. diwata. Hindi, okay naman. Busy lang din sa business. At saka focus lang din. Minsan may mga invite. So, Oo. yun, okay naman. Okay naman ang buhay natin ngayon. Swerte mo naman ngayon. Oy, talagang, pinanood kita simula umpisa talaga hanggang ngayon, pinanonood kita. Ikaw rin naman, simula nag-start ka, alam mo ba yung unang napanood kita, alam mo kung saan? Saan? Sa Philippine Got Talent ba yun? Idol Philippines, yung kumanta ko. yung kumanta ka na, ang Oo. dyan sila, Vice Ganda. Oo, sila may Vice. Oo. Ayan yung una kong napanood ka bago ka pa sumikat ng talagang super sikat. So, Oo, kaya, oo. simula nag-start ka, napanood din kita, kaya idol kita. Uy, thank you. Salamat. Ngayon, ikaw naman yung idol ko. Dahil napakagaling mo talaga magluto ng pares. Masarap. Hindi naman. Ayun yung knowledge ko sa pagpapares is natutunan ko lang din. Lang din doon sa friend ko. At saka, pang isang bagay kasi niwala ako, pag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan para matutunan. Pero, paano ka nagsimula magpares? Paano mo siya sinimulan? Di ba nung mga nakarang araw, may mga pero ngayon, Ayun, paano mo siya yung nasimulan? pag-start ko sa pagbe-business, kasi hindi naman talaga ako businessman. So, nag-start ako during pandemic kasi yung mga time, matagal ko naman na itong sinasabi sa mga 2019. interviews ko. Ganon. Construction worker ako yung huling trabaho ko bago ako mag-business. Tapos nag-pandemic before, kaya ako nagtinda kasi bawal yung trabaho namin. Tapos nagtinda muna ako ng hindi muna pares yun mga sigarilyo, soft drinks, kape, mga merienda, pancit canton. So, doon ako nag-start. Tapos ay nachimpo naman na yung friend kong tagaluto talaga siya sa isang kainan, nawalan din ng trabaho.
because of Okay. pandemic din. So, nagsama kayo? parang Yes, ganun nagsabi siya sistema? na, kasi marami na akong customer that time eh. Sabi niya, bakit hindi natin dagdagan, mas lalaki pa yung kita mo kapag sinamahan natin ng pagkain. Oo nga, tama So, yun, nga naman. tinulungan Kasi niya mabenta ako. talaga ang pagkain. Kahit sa Oo. anong klase ng business, Yes, pagdating sa oo. pagkain, kailangan ng Mga tao yan. personal na unang pangunahin niya ng tao talaga, Oo, pagkain pagkain, talaga. tubig. So, Oo, yan talaga. pagkain. So, ngayon, tinulungan niya ako, ay nung time na yun, may konting ipon na, kaya ko Oo. nang bumili ng Magkano kaldero. naman yung mga ipon na yon? Nasa magkano siya? I think nasa ano pa lang eh, kasi nag-start ako siguro, ang naging puhunan ko lang sa tindahan ko nung sigarilyo pa lang, nasa 5,000. Tapos, 5,000. Tapos dire-diretso na oo, yun. tapos kaya lang naging maganda yung takbo ng pagtitinda ko. Pag kumikita ko ng, for example, kumita ko ng 700, 800, 1,000 isang Oo. araw, tinatabi ko yun hanggang sa Tinatabi- maipon. Mahilig ka na talaga mag-ipon. Yan, importante kasi talaga mag-ipon tayo. Kung may Oo, mga gusto oo. tayong bilihin o may mga pangarap tayo, ang hirap kasi magsimula pag wala kang pera. Oo. At saka sa panahon ngayon, walang mo pa utang sa'yo pag alam nilang wala kang pambayad. Di ba? Yun naman talaga eh. Totoo. Depende na lang nung- sa tao kung talagang Yes, pautang ka oo. tsaka sobrang bait tsaka may tiwala talaga, no? Tapos yung mga time na yun, yung friend ko, nagsabi siya na kung may pambili ka na kawali, tapos yung lulutuin natin, 3 putahe lang muna. Ay meron naman ako nung time, hindi naman kalakihan, pero kaya na. So doon ako nagsimula magtinda. Tapos yung pagluluto, na-adapt po yan sa kanya. Habang siya ang nagluluto, nanonood ako, tapos gusto ko na matutunan, kaya natuto ako. So ngayon, kinareer ko na siya, naging Diwata Paris, overload na siya. Ikaw na nagluluto? Ako na ang nagluluto. Wala Sino na mo din kasi naman? yung friend ko. Wala na yung friend ko. Kasi, ano na siya? Oo, Okay. medyo... Kailan? Siguro mga after 4 years na siguro, simula nung nagtinda kami. Pero anong... Ano kasi siya eh, meron na siyang may edad na tapos parang may maintenance, parang hindi niya nakinaya yung gamot. So, Okay. yun. Ganun So, nangyari. Pero anong pakiramdam mo nun nawala siya? Kasi partner mo siya. Siyempre malungkot kasi may mga pinagsamahan kami. Actually, ako naman yung may-ari. Kumbaga parang siya lang yung nagsabi na parang siya magluluto. Gabay. O gabay. Tapos yun nga, malaking bagay siya kasi doon ako natuto sa kanya sa pagluluto ng pagkain. So, mas malaki ang naging parte niya sa buhay ko na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Kasi imaginein mo kung hindi ako natuto magluto, wala naman ako ngayon sa kinatatayuan ko. Totoo. So, kaya ang laking bagay, ang laking utang na loob ko doon sa taong yon. Kaya kung nasaan ka man ngayon, mama, sana okay ka na. Yun. Ano naman pakiramdam na dinadagsa ka ngayon? Masarap sa pakiramdam, yung nga lang kasi talaga, yung pagod na yung pagod talaga, Kasi hindi natin nakikita maiwasan. ko eh. Pero dahil gusto natin Halos- makaahon sa kahirapan, kahit pagod ka, go pa rin. Oo, tapos nakikita ko sa mga video ng iba, yung mga vlogger na iba ngayon na binibidyohan ka talaga ng binibidyohan nila. No? Oo nga. Pero ayun, ayos lang naman sa'yo yung mga ganong sistema. O ako naman kasi talaga, kung vlogger ka man dyan, welcome kasi sa akin. Vlogger, basher ka man, basta nandun ka. So, welcome yan kasi ang mga vlogger kasi talaga para Win-win situation kasi Oo, nangyari. para sa atin. Parang tinulungan ka din, tapos sila talaga, Yes, nagustuhan oo, talaga oo. nila yung ano. Ganun lang naman yun eh. So, nagustuhan nila yung pagkain mo, kaya nila binablog. Di ba? At saka yung iba na nagko-content doon sa pagkain ko, ano yan eh, hindi ko sila pwedeng pagbawalan kasi kung hindi naman dahil din sa mga vlogger, wala tayong exposure sa social media, hindi tayo magkikilala. So malaking part din talaga yung vlogger. Kaya yung marami kasing issue dyan eh, na narinig ko na yan sa social media, mayroon sinasabi na gatasan. So sa akin kasi Oo nga, naririnig ko nga sa mga bali-balita, yung sinasabing, ginagatasan nyo ng ginagatasan si Diwata, magkano naman ang kita nyo dyan, magkano ba ganyan. Pero sa part ko naman, out na kasi ako sa business na yun. Kumbaga, ang iniisip kong sitwasyon kasi nakatulong sila sa akin. Yung kung meron man sila kita doon sa pagbablog na sa akin, di mas Bahala na maganda, sila, oo. bahala na sila. At least nakatulong tayo. Nakatulong ka rin, nakatulong din sila. Sila naman yung situation tulong na nagagawa nila sa buhay ko, yung ma-expose ako, dumadami yung nagkaka-interest na para matikman yung Paris ko. So dumadami yung customer ko. Ganun naman yung tulong na gagawa nila. Pero yung sinasabing gatasan, kung mayroon man, para sa akin, out na ako nun sa business na yon. Basta Grabe, ako, ang bait mo kinoconsider ko sila at in-accept ko na nakakatulong sila sa akin. Kung ganun din naman ako sa kanila nakakatulong, di mas maganda, at least, di ba, everybody's happy kung nagtutulungan tayong lahat. So ganun yun. Tsaka sobrang haba, grabe yung haba, dahil pa LRT Ano yan, blessing yan. Kasi kahit nga ako, nagtaka ako kasi first time ko din nakakita ng kainan na sobrang haba ng pila. At saka yun, nagpapasalamat ako dun sa mga tao na sumusuporta sa akin. Kasi patunay lamang yun, Wamos, na maraming taong nagmamahal sa atin. So yun lang. Oo, tapos isa pa meron ako napanood sa'yo, di ba may mga kapitbahay ka ng mga pares? Puta, hindi ka yung, ito naman, inagawan ako ng buti, hindi ka ganun. Ay, hindi kasi ako, ako kasi, hindi ko sila tinuturing na kalaban eh. Tayo, healthy business tayo.
Ngayon, customer choice ka din, kahit ilang pa tayo na magkakatabi dyan, kung ang customer, ikaw ang pipiliin, sa'yo mapupunta. Kasi wala naman tayong karapatan diktahan sila kung saan nila gusto kumain. Totoo. So, di ba, ano ako patas ako lumaban. Customer choice tayo, kung saan gusto nila, wala tayong karapatan diktahan sila. So, silang mamimili. At saka malaking pasasalamat sa iyo yung mga nakikita ko dun sa video na nagpapasalamat yung mga ibang parisan sa iyo doon dahil kundi dahil sa iyo hindi rin sila tatauhin. So, ibig sabihin talaga, putik, anghel ka nila. Kumbaga parang dati, tahimik kami. Tapos, nung may dumating na anghel sa amin na nagparisa na sobrang haba ng pila, nagkakaroon din kami. So, anghel ka para sa kanila. Kasi yung iba talaga, halimbawa, nakapila, mahaba yung pila. Tapos, minsan tumatagal din talaga pag mahaba yung pila. So, yung hindi na kaya yung gutom, kumakain din sa kanila. Pero yung iba, pag gustong matikman talaga, so nag-i-stay sila. Pero yun nga, malaking part din yung tindahan ko doon sa mga tindahan kasi maraming tao, maraming nabili din sa kanila, hindi lang sa akin. So lahat kami doon nagkakaroon, hindi lang ako. So di ba laking bagay nun? Tsaka lang ba, nagpunta nung yung manager ko tsaka iba kong mga kasama dito sa bahay, nagpunta sila doon siguro para mga alas 3 na baling araw, di kanila abutan. Siguro baka tulog ka na nun. Tapos inuwian nila ako dito kasi sabi nila, Juan, pupunta muna kami ng Diwata. Sabi ko, sigurado kayo? Mahaba pila doon ha. Paano kayo makakaano? Sige, kayo may bala. Basta, uwian nyo ako ng pares at saka ng siken. Siken, nakakatuwa yung siken mo no? So yun, tinikman ko siya pag uwi. Hindi ako natulog noon. Talagang tinikman ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, basta katukin niyo ako kahit anong mangyari. Makatulog ako, pero hindi ako nakatulog kasi gusto ko tikman yung Diwata pares mo. Tsaka yung siken. So, tinikman ko sa masarap. Saka bakit siken? Siken, kasi ano yan, Sino parang... yung manok mo? Oo, hindi. Kaya ginawa kong siken kasi gusto ko yung sarili kong imbentong pangalan. Kasi di ba, kung muna yung fried chicken. Gusto ko naman, pag sinabi kong chicken, may trademark na sa akin ang galing. So, yun. Parang ganun yung ganun ginawa ko. At sa pag mga alas 3 na ng madaling araw, syempre napapagod din naman ako. Yung mga time na yun, wala na ako doon. Pahinga na. Ang nandun talaga ako kadalasan, mga umaga hanggang gabi. Tapos pagdating ng gabi, pag kaya ko pa, stay pa. Pero pag hindi na kaya, pahinga na talaga. Kasi tao lang din naman tayo, napapagod din tayo. Kasi kapag ka nandoon ka, hindi mawawala yung picture taking. Yes, oo. Diba? Alam mo yung iba nga... May hawak ka na, nagpipicture pa rin sila, di ba? Yung iba nga, marami ako napapanood din na nakapost sa social media, hindi lang napagbigyan kung ano na ng version na ginagawa. Sanay Kasi di ba ako naman, Wamos, hindi naman tayo celebrity. Nagpapasalamat tayo dahil ang daming sumusuporta sa akin. Yung iba talaga, hindi natin makakailan ng galing pa sa isang lugar, nag-effort para magpa-picture. Pero ako kasi, nagninegosyo ako, hindi naman pwedeng maghapon na lang tayo nakaharap sa mga vlogger, nakaharap sa magpapapicture sa dami-dami ng tao. Paano nga naman yung negosyo mo? Yun yung gusto ko ipaintindi sa kanila. Hindi naman sa pagmamaldita, hindi naman sa lumakay na yung ulo, hindi naman dahil nagkapira lang. Ganun kasing pinapalabas nila Dito kasi sa atin, yung ibang mga tao, hindi ko naman nila lahat. May mga ibang tao talaga na ganun sila, ang mindset nila ganun. Sabihin nila, yumabang na to. Yumabang na, tama. Nakilala lang. Ang yabang na. Magpapapicture lang ako, hindi na makapagpapicture. Diba? Mahirap ako, experience na ako sa ganun. Kumakain nga lang ako pinipicturean pa ako. Diba? Tapos sasabihin lang namin na wait lang po, tapusin na namin pagkain. Sasabihan kami na ang sungit na namin. Diba? Parang ang sakit yung mga naman. ganun. Yun lang naman yung gusto natin ipaintindi sa kanila. Ito na nga, diba, tulog na nga ako kasi diba, maghapon, magdamag. Alam mo yung katutulog-tulog mo lang, ilang oras na lang yung itutulog mo sana. Kakatuking ka pa, pag hindi ka nagbukas, magagalit. Mga ganun yung experience. Lalo na sa ngayon, dahil yung tulugan ko malapit lang sa tindahan ko, alam nila nandiyan ako natutulog. So, ang hirap. Pero sana naman, yun lang naman yung pinapaintindi natin sa kanila. Hindi naman lahat ng panahon na nakaharap na lang tayo sa picture or sa mga vlogger. May oras naman ako nilalaan para dyan. Kasi kailangan ko din i-monitor yung tindahan ko. Kailangan ko din i-check yung mga tao. Kailangan kong i-check yung mga kung ano-anong kulang para ma-order ko. So, minsan, ang nangyayari, napapabayaan ko na pag sa kamera lang tayo nakaharap. Kinakapos ka sa kinakapos ka sa mga manok mo tsaka sa pares mo. Kasi sa sobrang haba nun, grabe. Kaya nga nag-hire ako ng maraming tao kasi at saka doon naman sa part na yon, sa pagluluto lang minsan naghahang. Kasi for example, 4 lang yung fryer ko. Ang laman ng isang fryer ng chicken ko ay nasa 15 to 20 lang, hindi pa sabay-sabay maluto. Tapos yung pilang haba. Kilos, 15 to 20 kilos. Hindi, piraso lang ng manok. Yung fryer, yung lutuan. Piraso? Yung lutuan. Yung lutuan. Ngayon, pero ang stock ko kasi is marami akong stock kasi nag-order na ako ng mas marami na kayang ubusin ng 2 araw, 3 araw. Kaya hindi tayo naubusan. Ngayon, pag kaunti na lang, nagpapa-order na naman ako para dire-diretso yung serve. Kaya lang nagtatagal minsan dahil doon sa pagluluto. Kasi di ba ang manok, minamarinate pa yan. Mayroon pa yan oras para sa pagluluto. So, minsan,
sa haba ng pila, dami ng tao. Pag naluto na yung isang set, Oo. sa dami ng tao, 15 lang laman isang Oo, fryer. oo. Kung sabay-sabay, di 60 lang yon. Ay kung 200 yung Grabe, tao ang dami, na nakapila sa sikin. So, tumatagal 200 talaga. katao. Kaya kumakain ng oras. Isang O diretso minsan, mahigit pa nga yung nakapila doon. Dami, So, ano? Matyaga talaga lahat ng tao. Makita kaya ka ganun lang, minsan tsaka na matikman nila akala mo yung mahaba pares. yung pila dahil nga minsan talaga lalo na sa siki naghahang talaga siya kasi Oo. doon sa cooking procedure na sinusunod natin. Hindi naman pagkasalang luto Magkano ba agad. yung magkano ba yung sikin mo? 100 lang yung sikin ko pag maliit, pero pag malaki kasi depende sa size na dumating sa akin eh. Ano yun? Unlimited din? Unlimited din Oo, 120 yung pinaka-maximum price niya. Unli rice na yon, may Unli free rice. soft drinks, may free sabaw. Pag nabiting ka sa soft drinks, may free water naman kami. Yung overload ko naman, 100, unli rice, may free soft drinks, unli sabaw. Pero marami na akong menu. Meron din akong Paris Bulalo, Oo. may langgunisa, nadagdagan may ka na, barbecue. nadagdagan ka na. Oo, may Ayos. sikin inasal. Kasi nga, syempre, pag nagsawa ng iba ng Paris, may iba silang option na pwede Oo, nilang option. pwede nilang pagpilian. So, ngayon, yun lang muna yung menu ko. Pero, iniisip ko naman na yung kasunod yan. Halimbawa, nagsawa na sila doon sa menu ko, medyo humina na din Malay mo sa naman sales dito ko. sa atin sa So, Pilipinas. nag-iisip naman ako na kung ano naman ang idadagdag ko para at least mayroon laging bago. Malay, tsaka palang malay mo, dito sa Pilipinas, putik, puro Diwata Pares na. Ang kagandahan diba? ngayon kasi, plano ko na expand yung Diwata Pares ko. Kasi minsan, Franchise. yes, di ba? Ba't hindi? Why not? Di ba kilala ka eh? Pwede ka mag-franchise. Ito na nga, maglalagay na tayo ka. sa Quezon City at saka doon sa mga gusto mag-franchise, mayroon na tayo. Uy, Meron ano na mo sila? tayong... Batiin mo sila? Ano mo sila? Ano mo sila? Ayan sa lahat po ng gusto mag-franchise ng Diwata Paris Overload, Yan. mag-email lang kayo or mag-message kayo sa Facebook page ng ICTPH kasi sila po yung team ko na nag-ayos po ng mga franchising ko. Kung saan man Yun. kayo, doon kayo mag-message para mag-inquire. So sila po ang sasagot sa inyo. Pwedeng Facebook, pwedeng through email. So ICTPH po, doon kayo Yung soft mag-message. opening mo. Ayan, Ano rin? yung Quezon City branch ko, soft opening ko na sa May 26. Gusto ko Oo. kitang i-invite. Sana Oo, makarating ka doon pag may makakarating free ako time doon. ka. Oo. Kita-kits po tayo dyan, May 26. Ayan, yan, noted na yan. ano yan, tataon natin ng linggo para hindi masyadong matraffic, Oo. para mabilis lang kasi dahil Quezon City ka lang din naman, di ba, no? Oo, dito So, naman sa mas mabilis ka makakating doon. So, sana pagbigyan mo rin ako para... Oo, pupunta ako doon, Ayan na, promise. Ayan, abangan nyo kami sa May 26. Kasama ko si Wamos. Pupunta kami sa 26, abangan nyo kami dyan. Maraming mga ibang mga vlogger dyan na maiimbitahan natin na Oo, makikita oo. nyo, di ba? Kasi doon, maganda kasi doon kasi ang Diwata Paris ko ngayon, mas in-improve ko. Mas pinasarap, mas pinalaki, mas pinalinis. Tapos ano na talaga siya, yung bubuksan natin sa Quezon City, ayan yung magiging model house ko na susundin ng mga franchising. So, Okay. ipapatikim natin sa kanila yung mga menu ng free lang para So, pagka magpapa-franchise ka, kailangan nila pumunta dun sa branch na Quezon City para dun sa kahit hindi na, kahit inquire na lang, parang yun ang ipapakita kung ito yung magiging hitsura ng ating mga Oo. pag tinayo nyo. At least malay ganito mo siya. naman kung Parang, hindi man parang sila- uniform Oo. na. Parang example, Oo. itong bahay mo, itong bahay ni Wamos. So, ganito lahat. Pag nagpatay ka itsura. ng bahay ni Wamos, parang ganun siya. Kay pare-pareho lang. Pare-pareho. Ang Oo. tawag doon uniform. Oh, Diba para gusto at least- mag-franchise? Ano bang itsura ng parisan ni Diwata? Ito na yon. So, kaya importante yun, ipapakita natin sa kanila, ito yung masusunod ganito. Pero ang kagandahan dito, pwede siyang maliit, pwede siyang malaki. Depende yan sa afford ng mga franchise. Kasi dahil sobrang, tulad niya, magpapa-franchise ka na nga sa kanila. Pero ang tanong, curious kasi yung tao, parang napapaisip sila putik, grabe si Diwata, ano haba ng pila, nauubos yung ganito karami. Kahit naman ako napapaisip pero ang tanong nila, magkano kaya kinikita ng mo sa isang araw? Mga ganun. Ayan, ako naman, hindi naman kalakihan, pero okay naman, kahit papano mayroon din. Oo. Kasi sa akin, ang mindset ko talaga, yung marami akong matulungan, Oo. kahit nga lang, tumabla na lang, bumalik na lang yung puhunan, basta yung mga tao, mapasahod ko, Oo. lahat ng expenses, ma-shoulder ko, Oo. okay na ako Kasi doon. ang dami mo rin kasi Pagdating tao. sa kita, okay naman, pero hindi masyadong kalakihan. Tama lang, sapat na. Pero Sapat na yung para sa akin. Mga nasa magkano kaya yung sapat lang? Basta maliit lang, Kung okay sa lang. kung sa halimbawa, labas, parang labas na to lahat. Ang kita ko lang dito 20,000. Para mga ganun lang. Mga ganun. Basta, ayaw ko muna magbigay ng clue kasi nasa tayo. So, tama, basta okay naman sa akin. Private muna yung part natin na yan. Private muna yung Private part muna natin. Pero malalaman mo din yan. Kasi ngayon, basta sapat lang para sa akin. At saka sa comment section kasi minsan nakakabasa kami ng comment section, lalo na nung dahil nga invite ka namin tulad kagabi, may mga nakikita kami sa comment section na yung mga vlogger daw doon, para daw i-vlog ka, kino-content ka, di ba? Tapos, ikaw daw nagbabayad sa kanila para daw i-vlog mo sila. May Hindi mga po- ganong comment na nababasa Hindi po kami. totoo yan.
Wala po ako kahit isang binigyan na binayaran na vlogger. Actually, yung iba nga dyan siguro na kumita. Alam, natutuwa ako, pero hindi ko hinihingi sa kanila. Minsan nag-aabot ng cash, minsan nag-aabot ng regalo para sa akin. Pero hindi ko sinasabi na bigyan nyo ako. Siguro bilang isang pasasalamat, sila pa yung nagbibigay sa akin. Pero yung sinasabing bayad, hindi po yan totoo. Kahit minsan hindi pa tayo nagbayad ng isang vlogger para i-vlog tayo. Marami kasi talagang keyboard warrior na mga ganun yung klase ng utak. Yung parang nasasapawan na rin sila kahit sabi mo yung iba may mabilis. Posible yan, pakanalang yan ni Diwata, tapos binabayaran siguro baka isang vlogger dyan, 5,000. Wala. Diba? Hindi ko afford magbayad kasi ng ang dami na rin kasing vlogger na naka-stay na kahit hindi ka pa nag-open, putik nandun na sila. Siguro yun yung iniisip ng tao. Welcome na, di ba tulad ng sinabi ko, welcome lahat ng vlogger sa akin. No, pati nga basher, welcome eh. Tsaka yung mga basher natin, ano mga masasabi mo sa mga basher, yung mga nangihila dyan pababa? Alam mo yung mga basher na yan, wala akong pakialam sa kanila kasi in the first place, hindi ko sila kilala. Pangalawa, hindi naman yan nakatulong sa buong buhay ko. Pangatlo, wala naman silang ginawa kundi siraan kaya para intindihin natin sila. Basta ang importante dito, at the end of the day, ikaw pa rin mag-aangat sa sarili mo, hindi sila. Kaya, didma sa mga basher na yan. Ang alam ko naman, di makatulong sa akin yan. Tama. Diba? At least, para intindihin natin. Kasi ako minsan, din kasi ako, may mga basher ako, pero putik kasi ako, pagka ang ugali ko na kasi, na ako immune system na eh. Kumbaga parang lahat ng mga basher, kahit anong bash nyo sa akin, bahala kayo dyan. Yes. Kung anong tingin nyo sa akin, bahala na kayo dyan. True, paras tayo. Diba? Ayaw namin pagpilitan yung sarili namin sa inyo. Correct, tama. Na kahit ligaw kami ng ligaw sa inyo, Perfect. kung hindi nyo talaga kami sasagutin at gusto, wala talaga kami magagawa. Basta ako ngayon, at least tayo, hindi tayo nananapak ng ibang tao. Tama. Ipagpatuloy na natin kung anong gusto natin, na alam nating tama at wala tayong taong piniperwisyo at inaapakan. So yun lang. Wala na tayong pakialam kung anong gustong sabihin nila. Basta ang importante, gumagawa tayo, lumalaban tayo ng patas na pamamaraan. Yun importante, di ba? Noong 2016, di ba meron kang siguro naman lahat tayo dito mga nakapanood nung balita, noong 2016 nung balita yung nangyari sa'yo. Nagkita na ba ulit kayo ng taong Ayan, actually kasi talaga yung balita na yan 2016 hindi naman tayo kakaila. Kaibigan ko, mga kakilala ko na rin sila at the same time magkakasama kami doon sa Ilalim ng Tulay. So ngayon, okay na yon yung napanood nyo noon na medyo nagkainitan kami, nag-away, may pinakulong ako na isa doon, pinalabas ko din naman yon, binigyan ko lang ng leksyon. Tapos ang kagandahan... Pero gaano katagal yung kulong niya? Mga 1 month lang. Inaano ko din... Grabe pa rin yun ha. Siguro dalamdala na yun. Ang gusto ko lang kasi mangyari, di ba, habang nagkakamali tayo sa buhay, natututunan natin, nagkakaroon tayo ng leksyon. Kaya hindi ko rin naman sadya na para tuluyan siya. Kasi nasaktan niya ako. Kailangan niya dapat pagbayaran. Pero napatawad ko din naman. Dito, magang-magaling. Ang kagandahan ngayon, ito pa ngayon, mayroon pa siyang piklat dito. So ngayon, alam mo yung tao na yun, nasa akin na. Magkasama na ulit kami, pero nagtatrabaho na siya sa akin. Ngayon, oo. Duty siya pang gabi. So lahat naman tayo, wala namang perfecto na tao, wala tayo nagkakamali. Pero yun nga, tulad na sinasabi ko, dapat bawat pagkakamali natin, natututunan natin. Nagkaroon tayo ng sa buhay. Si Utlom naman, ayun, kasi pag-alagala lang siya, papunta-punta lang. So, nung isang araw, nagla-live ako doon, dumating siya. Tapos yun, alam mo naman si Utlom, di ba? Ganun naman yung life na gusto niya, so di natin maawat. Kasi ang gusto ko kay Utlom before, matulungan, gusto ko sana magtrabaho siya sa akin dahil famous naman siya, kilala sa social media, binigyan ko pa ng cellphone para magamit niya sa tamang paraan para kumita siya ng pera. For example, mag-vlog din siya, di ba? Alam mo naman social media. So ngayon ang nangyari, nung pumunta siya doon nung nakaraan sa akin, nung kailan lang, after 3 days, bago mo ko ngayon tinawag, bago magkita ngayon, wala na yung cellphone. Ang sabi niya, nanakaw daw. Pero totoo man o hindi, sayang nga lang hindi niya iningatan yung phone, di ba? Kasi dapat pagbigay yung pinanghahalagahan. Tama, oo. So hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niya. Kasi tayo lang naman yung part lang na gusto natin makatulong. Gusto ko lang siya matulungan bilang isang LGBT din. At saka hindi naman kami nagkalayo ng sitwasyon ng pamumuhay, di ba? Kasada din naman ako dati. Nga lang kasi wala na tayong magagawa pag yung taong tinutulungan natin ay tulungan sarili nila. So, choice na nila yon. Talo sila dun eh. Talo sila dun eh. Kaya nga sabi ko, minsan nagpupusa ko. Yung iba kasi, sinisisi si Lord. Diba? May mga ganang pagkakataon. Yung iba, sakit na sakit sila. Lord, bakit sila pinipili mo? Ako, hindi. Sabi ko nga sa post ko, huwag mong iasa sa panahon. Tama. Kasi minsan yung panahon din eh. Inaasahan nila, kailan kaya yung panahon ko na ganito ako? Kailan kaya yung panahon na ganyan ako? Dapat huwag mo iasa sa panahon. Iasa mo yun sa sarili mo, wag sa panahon. Yes, tama. Paano kung panahon mo pa? 20 years old to ngayon, ang panahon mo pa, mga 80 ka pa. Tama. Aantayin mo pa ba yung 80 ka bago ka kumita ng dumiskarte. Kumbaga parang, diskarte mo yung buhay mo. Sasabihin mo sa sarili mo na, eto yung panahon ko ngayon.
Tama. Kailangan ko nang gumalaw. Kasi pagka ako'y nanahimik lang at nakahiga ako dito, wala akong mangyayari sa buhay ko. Di ba? Kasi pag nangangarap pa lang, hindi mo aksyonan, hindi mo aabot yung pangarap mo kasi nakatulala ka lang, wala ka namang ginagawa. Pero pag nangangarap ka with action, walang imposible maabot mo yung pangarap mo. Isipin mo sa 5,000 pesos, iba na. Yes. Ang 5,000 ngayon, di ba? Yung 5,000 mo ngayon, iba na, grabe na din, di ba? Tsaka nabanggit mo nga sa akin na nakatira ka sa ilalim ng tulay. Kung halimbawa lang, bibigyan ka ng pagkakataon na, di ba, nakatira ka sa ilalim ng tulay nun? Oo. Yung diwata noon, anong masasabi mo sa kanya noon? Yung halimbawa, ikaw, yung masasabi mo sa kanya, yung sa sarili mo noon, na, di ba, nakatira ka sa ilalim, iba ka na kasi ngayon eh. Kumbaga parang iba na yung buhay mo ngayon, ganito ka na, hindi ka tulad nung nakatira ka sa ilalim ng lupa. Anong masasabi mo sa dating diwata? Ayan, ang masasabi ko sa dating diwata, masipag, mapagmahal din sa kapwa siguro. Tapos, hindi sumusuko sa mga laban sa buhay. So, yun lang. Oo, mahal na mahal mo yung diwata. Mahal na mahal ko siyempre yung diwata. Diwata noon, diwata ngayon. Pareho lang pa rin naman kasi talaga yung kahit parehos lang yun. Kaya lang kasi may talaga. May mga iba lang talaga na nagsasalita. Ang lesson and learn kasi talaga sa buhay natin is lumaban ng patas, huwag sumuko sa mga hamon ng buhay. Kasi pag sinukuan natin yun, hindi natin makakamtan yung pangarap na gusto natin. So, yun lang. Oo, tama naman yun. Ano na mga natutunan mo sa buhay ngayon? Ang natutunan ko talaga, yung kasipagan, tapos yung pakikisama sa lahat ng tao, at yung diskarte sa buhay. Kasi lumaban ako ng matagal na panahon na mag-isa lang ako, na wala akong kakampi, kundi sarili ko lang. So, sa haba ng panahon na tinira ko sa kalsada, sa lansangan, yun ang mga natutunan ko sa buhay. Importante ang pakikisama. Ayan talaga ang pinaka-importante. Importante yung kasipagan. At saka importante yung kailangan marunong kang dumiskarte. Na hindi ka umaasa kahit kanino man. Wag lang lagi nakatunganga. Kasi pag nakatunganga ka lang lagi at umaasa. Pag pinagsama-sama mo yung tatlo na yan, yung kasipagan, pakikisama, diskarte, malayo ang mararating mo. Totoo yan. Pero ano naman, ngayon, mag-isa ka lang ngayon. Hindi ngayon, marami na. Marami naman liligaw. Wow! Mga pamilya ko, nakilala ko na isa-isa. So, nakakatuwa naman kasi 'di ba ito na din yung part na para makabawi na din tayo sa pamilya natin. Kasi mahaba yung panahon. Na nagkaiwalay yes, kayo. At saka yung part na nagkaiwalay kayo, yung gusto mong tumulong pero hanggang doon na lang kasi wala kang magagawa kasi mahirap ka lang. 'Di ba yung part ng mga financial na bagay na gusto mong ibigay sa kanila, hindi mo rin magawa kasi mahirap ka lang. So ngayon, ang part ko naman ngayon, so nagagawa ko naman tumulong na ngayon sa mga... Pero ang mga magulang mo nandyan pa rin sila? Mother ko kasama ko na, nasa bahay ko na, mga pamangkin ko, mga kapatid ko. Tatay ko kasi wala na, matagal na panahon. So, yun. Love life naman. Love life. Actually ngayon talaga, pagdating sa lalaki, ayaw ko muna magjowa talaga ng serious. Gusto ko tikim-tikim lang. Kung bakit? Kasi baka mamaya, pag nagjowa ako ng lalaki, bukas wala na tayong puhunan ng Paris. So, stop ng Paris ni Diwata, di ba? So, kailangan, magpayaman muna ako bago magjowa. Kasi, pag marami ka ng pera, feeling ko, marami ka magiging jowa. So, yun ang ginagawa ko ngayon. Ay, parang gusto mong dumami. Magpapayaman muna ako bago ako magjowa. Mga ilang jowa yan? Siguro kung mayaman ka na, kahit siguro 20 jowa, kaya na. Diba? At saka feeling ko, pag mayaman ka na, ang ganda-ganda mo na sa paningin nila. Kaya hindi ka na mahirapan magjowa. Kaya nga yung ginagawa ko talaga, magpapayaman muna tayo. Pero may love life ka dati. Bago ka magkaroon ng pares, may love life ka. Ano ba yung mga tanong mo? Sa tingin mo kayo kung lalaki, papatulan mo ako? Hindi, ibig sabihin, syempre may tanong naman ako. Hindi, siyempre bakla ako, ang tawag dito, mayroon naman, kaya lang, hindi kasi siyempre binabalance ko din naman yung sitwasyon ko, di ba? Siguro kung kaya ko na din magjowa ng, mayroon naman gusto may pagjowa, bakit hindi? Pero sa ngayon kasi talaga, yung mga past naman, nagkajowa naman dati, pero hindi talaga serious, hindi ko pa naranasan yun. Parang lang, pling-pling lang. Pero siguro kung dating mas sa point na mayroon akong gustong lalaki na magkaroon kami ng serious relationship, tapos naramdaman ko naman na mahal niya din ako, bakit hindi? Pero sa ngayon, hindi pa kasi ako nakapokus doon kasi ang pinupukusan ko talaga ngayon, negosyo muna, magpayaman muna, magparami muna ng pera. Pero dating di tayo sa point na yan. Kailangan i-secure muna natin, di ba? Secure muna kasi talaga. Kung sasamahan mo natin ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo, tapos
napunta lang sa lalaki, lahat di wala na, patay ng negosyo natin. So, at saka hindi ka makapag-concentrate kasi meron kang ibang iniisip eh. Oo, So, lalo yun na yun. pagka magkaaway kayo, putik magkaaway kami. Oo, mawala Tapos ka sa... imbis na oo. pares yung i-order mo, chicken yung na-deliver mo O, sa... di ba nga? Parang, di ba, parang hindi muna ako malito, focus muna sa isang bagay lang na gusto natin. Oo. Pero yung mga part na yan, pagdating sa jowa, dating din tayo dyan. Siguro hindi man ngayon, malay mo bukas. Oy, ang bilis! Ang bilis ha, hindi man ngayon bukas agad. Pero alam mo, hanga ako sa mga LGBT. Mahal ko mga LGBT. Yung isa lang parang hindi lang ako minahal. Depende naman yan sa LGBT kung anong, di ba? Oo. Kasi kanya-kanya naman tayong pananaw. May Meron, isang LGBT may LGBT lang kasi na na, parang hindi aminin ako na natin minahal. lahat, may nakakainis, di ba? Meron naman karapat-dapat talaga na mahalin, pero depende pa rin sa tao. Oo. Parang lalaki, babae lang yan, di ba? So, normal lang. May mga LGBT na pasaway, meron namang hindi. So, depende na yan sa LGBT kung anong status ng nila, buhay. Ang buhay nila. So, ayun. Yun, maraming salamat, Diwata. Maraming Dahil salamat din. Napagbigyan mo ako, pupunta ako dyan sa sige. opening mo dyan sa Ayan Quezon na, City. darating si Wamos sa Ayan. Quezon City sa Totoo opening yan. ng Diwata Paris sa Totoo yan, May totoo yan, 26. totoo yan. Bandang hapon yun, guys, kasi pupunta kami tinaon dyan. namin na hapon para hindi mainit, para mas maraming makapunta, at saka walang traffic. So, yun. Kaya tinaon talaga natin, linggo yun, yung time na yun. At syempre, bago tayo matapos mga par, hindi mawawala ang ating mga sponsored. Ayan, syempre may mga regalo kami para sa'yo. Hindi man ito kamahalan, hindi man ito kalakihan tulad ng binibigay sa inyo ng iba, at least nasa puso namin to pagbibigay sa'yo. Ang intention naman dito namin is mula sa puso namin yung pagbibigay sa iyo ng mga regalo. At syempre, eto, dahil eto, umpisa na muna tayo. Syempre, bigyan natin ng Don Bars! Yan. So, eto, meron kang clothing ng Don Bars. Ay, ganda. Ayan. At Oo. syempre, eto ang Don Bars. Tamang-tama, Ayan, mahilig eto ako yan. sa black.